Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitiksas mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng salilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa National Shrine and Minor Basilica of Jesus Nazareno. Friday na naman po, and Friday is Quiapo Day. Araw ng ating pamimintuho, araw ng ating debosyon, araw ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya ibalik natin sa Kanya lahat ng papuri at pasasalamat. Lahat ng bagay o maraming bagay dito sa mundo nagsisimula sa maliit na bagay. Lahat ng malalaking bagay nagsisimula sa maliit. Kahit tayo mga tao, nagsimula tayo bilang napakaliit at lumalaki ng lumalaki. Narinig natin sa ating ebanghelyo kung papaanong ipinapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng talinhaga, lumalago at lumalaki ang paghahari ng Diyos. Pero sa ating mga pagbasa, marirealize natin, mapapatunayan natin na ang kasamaan at kabutihan ay pwedeng magmula sa maliit at pwedeng lumaki ng lumaki. Hindi lang yung kabutihan, kundi pati yung kasalanan at kasamaan. Narinig natin sa ating unang pagbasa kung papaanong yung pagkakamali ni David ay nagbunga at lumaki ng lumaki. Narinig naman natin sa ating ebanghelyo
kung papaanong yung paghahari ng Diyos, yung paghahari ng kabutihan, ay nagsisimula sa maliit at lumalaki ng lumalaki. Kay David, makikita natin yung classic example ng pagkakamali, no? O pagkakasala. Minsan may pagkakasala tayo sa buhay natin na pwedeng makaapekto sa buong buhay natin. At minsan may mga pagkakamali tayo na pag hindi na itama, pwedeng magbunga ng mas marami pang pagkakamali. Narinig natin si David, nakakita ng naliligo, kinuha, nabuntis, pinapatay pa ang asawa. Yung pagkakamali niya na sana itinama agad ay nagbunga pa ng mas maraming pagkakamali. At minsan, ganyan ang buhay natin. Minsan, pag may mga pagkakamali na hindi natin naitama agad, dahil sa pagliligtas natin sa ating sarili, minsan may mga pagkakamali na dahil gusto nating pagtakpan yung ating sarili, nagbubunga pa ng mas marami at mas malalaking pagkakamali. At ganyan kumilos yung kasalanan sa ating buhay. Nagsisimula ng maliit, pero lumalaki ng lumalaki. Nagsisimula sa isang bagay, pero nagbubunga ng mas marami pang pagkakamali. Pero ang magandang balita doon, we are always more than our mistakes. We are always more than our sins. Dahil mas malaki lagi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga sa ating salmong tugunan, ang ating tinugon kanina, poon iyong kaawaan, kaming sa iyong nagsisuway. Kahit na marami tayong pagkakamaling nagagawa, kahit na nagbubunga ang ating pagkakamali, laging handang magpatawad, laging handang magbigay ng awa ang ating poong Jesus Nazareno. Pero ito din yung hamon sa atin. Kung nagsisimula sa maliit ang pagkakamali at kasalanan, ibig sabihin natatanim yan sa ating puso. At ito yung magandang pagnilayan ngayon. Ano ba yung tinatanim natin sa ating puso? Dahil kung maliliit ang pagkakasala yung tinatanim natin sa ating puso, wala tayong ibang aanihin, kundi puro pagkakasala din. At ito yung hamon ng ating ebanghelyo. Pinapaalala sa atin na paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa maliit at lalaki ng lalaki, lalago ng lalago. Kaya kung tatanungin natin yung ating sarili ngayon, gaano ba kalaki yung aking pananampalataya? Gaano ba kalaki yung aking pagtitiwala sa Diyos? Kung maliit lang, okay lang yan. Sabi nga sa ating ebanghelyo, katulad ng naghahasik, hindi niya alam kung papaano lumalaki yung kanyang tinanim. Ganun din sa ating pananampalataya. Diyos na ang bahalang magpalaki, magpalago ng ating pananampalataya. Basta gagawin din natin yung ating dapat gawin. Para naman magawa din ng Diyos ang dapat niyang gawin sa ating buhay. Mga kapatid, ito ang paalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Hindi lang pagkakasala at pagkakamali yung lumalaki sa ating buhay. Maging ang paghahari ng Diyos, lumalaki sa ating buhay. Pero at the end of the day, nasa atin ang choice, nasa atin ang pagpili kung ano ang palalakihin, kung ano ang itatanim natin sa ating buhay. Nawa sa ating pagdedebosyon, nawa sa ating pagtalima, nawa sa ating pagpunta sa poong Jesus Nazareno, ito ang magsilbing pagpapalaki. Ito ang magsilbing simula ng pagpapalaki ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Amen.